Sa komplikadong mundo ng politika, may mga pamilyang tumatagal ng maraming henerasyon sa entablado ng kapangyarihan. Ang political dynasty, ang kanilang malalim na impluwensya at makasaysayang pamana. Ang mga pamilyang ito ang humubog sa gobyerno at lipunan. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang mundo ng political dynasty. Tuklasin ang epekto nito sa demokratikong institusyon at sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa pamamagitan ng mga personal na kwento, makasaysayang konteksto at masusing pagsusuri, bibigyan natin ng liwanag ang hamon ng political dynasty. Sumama sa aming paglalakbay na ito habang tinutuklas natin ang komplikado at mga epekto ng dynastiyang pampolitika sa kasalukuyang panahon. Through the years, political dynasties in the country have grown both in number and influence. Ang tatlong Duterte ang nagbabalak tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections. Political dynasties do not institute deep reforms that address poverty. For the presidential race has started in the Philippines this week. Son of the former dictator. Ang political dynasty ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang mga miyembro ng isang pamilya ay may hawak na posisyon sa gobyerno sa loob ng mahabang panahon, kadalasan sa magkakasunod na henerasyon. Sa Pilipinas, ang political dynasty ay may malalim na nakaugat sa kasaysayan at kultura ng bansa. Karaniwan, ang mga pamilyang ito ay may malaking impluwensya sa lokal na politika at minsan ay umaabot hanggang sa pambansang antas, katulad na lamang ng mga Duterte at Marcoses na matunog ang pangalan ngayon. Ang mga pamilyang may matagal na karanasan sa politika ay kadalasang may mas malalim na kaalaman sa pamamahala at administrasyon. Ang kanilang karanasan ay maaaring makatulong sa epektibong pagbuo ng mga patakaran at pagpapatupad ng mga proyekto, ngunit sila ay madalas na naiugnay sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan gamit ang kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan na nagre-resulta sa hindi makatarungang pamamahagi ng yaman at resources. Ang mga individual sa mga lugar na pinamumunuan ng mga political dynasty ay maaaring makinabang mula sa mas maginhawang serbisyo publiko at infrastruktura. Madalas, ang mga ito ay may kakayahang magpatupad ng mga proyektong makikinabang sa kanilang nasasakupan. Ngunit nagpapakita ito ng kawalang tiwala sa mga institusyon ng gobyerno dahil sa kakulangan ng transparency at pananagutan. Ang epekto nito sa antas ng lipunan ay ang pagpapatuloy ng mga programa at proyekto. Ang matagal na pamamahala ay maaaring magbigay ng maayos na pag-unlad sa mga long-term na proyekto tulad ng mga infrastruktura at serbisyo publiko. Ngunit ito ay nagiging sanhi ng kakulangan sa demokratikong proseso at nagiging hadlang sa tunay na representasyon ng partisipasyon. Ang political dynasty sa Pilipinas ay may malalim na epekto sa parehong individual at lipunan. Ang mga benepisyo tulad ng kontibidad at pag-unlad ay may kasamang panganib tulad ng konsentrasyon ng kapangyarihan, korupsyon at pagkakahiwalay sa demokratikong proseso. Ang pag-unawa sa mga epekto na ito ay mahalaga para sa pagpaplano at pagbuo ng mga reforma na makakabuti sa lahat ng aspeto ng politika. Ano ang iyong rekomendasyon ukol sa kapakinabangan ng political dynasty sa lipunan? Dapat pumili ng pamilyang mas makakatulong sa lipunan sa pagpapatupad ng mga proyekto. Dahil kung ang isang pamilya ay may parehas na posisyon, sapat na kapangyarihan at sapat na pagkakaisa bilang pamilya ay maayos nilang mapapatakbo ang bansa. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay sa mundo ng political dynasty, ating natuklasan ang malalim na epekto ng mga pamilyang ito sa ating politika at lipunan. Mula sa kanilang matatag na pundasyon ng kapangyarihan, ang kanilang impluwensya ay isang makulay at minsang kontrobersyal na aspeto ng ating kasaysayan. Sa pagtingin natin sa hinaharap, mahalagang tanungin kung paano natin mapapalakas ang demokratikong proseso at masisiguro ang pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat. Ang pang-unawang ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw sa kung paano ang kapangyarihan ay nabubuo na ipapasa at nagbabago.
Maraming salamat sa pagsama sa amin sa dokumentaryong ito, isang hakbang patungo sa higit pang kaalaman at pag-unawa sa dinastiyang pampulitika at ang kanilang papel sa paghubog ng ating kinabukasan. Muli, kami ang ikalawang pangkat at ito ang Tanikala.